Maninipis at malalapad na hiwa po ng karne ang bida sa ating ulam ngayon mga kaibigan. Nilagyan ko po ng toyo, nilagyan ko ng pamintang durog at ito po lalagyan natin ng lemon juice o kalamansi. Haluin po natin yan at ibababad natin ng mga 2 oras para kumagat po yung toyo. Ito po yung pickles, isang boting pickles na mahaba po kasi ang pickles, so hiniwa ko sa gitna. Pagkatapos po niyan ang keso. Ito naman po ang hotdog, hiniwa ko lang sa gitna. At ang itlog na nilaga naman hiniwa ko po sa 4. Ngayon, paloob na po natin ang ating mga palaman sa loob at talian na po natin. Kung paano kayo magtali, kayo na po ang bahala at nakikita nyo naman kung paano ko tinali yung aking mga karne. Kung sakasakali pong medyo makakapal ang karne, pukpukin nyo po ng pukpukin para numipis ng konti. Pero may nabibili na po kasing tapa dito sa amin kaya ito na po ang aking ginawa. Painit na po tayo ng mantika sa isang kawali. Ito, ilagay na po natin itong ating binalot na karne. Piprituhin natin yung paligid para pumula. Ang tawag po doon ay siring. Huwag nyo itatapon yung pinagbabarat, kailangan po natin yan. Dahil nga po may kakapalan itong karning baka at medyo malalapad at malalaki itong ating hiwang ginawa, matagal-tagal ko po itong pinapula, mga 20 minutos, yung buong paligid. Ngayon po, ilagay na natin sa isang pinggan, kaukin na natin at luto na po sila. Yung paligid lang pero yung loob, hilaw na hilaw pa po yan. Magpainit na po tayo ng mantika sa isang kawali at yung sarsa naman. Ito po yung sibuyas, lagyan po natin ng maraming bawang at prituhin natin po sandali. Ilalagay itong ating pinagbabaran, di ba? Hindi ko po pinapatapon yung kanina, nandyan po ang lasa. Ito po isang malaking lata ng tomato sauce. So parang lumalabas na 2 latang maliit ng tomato sauce, ng masimot yung tomato sauce. So 2 latang tubig po ang nilagay natin dyan na maliit. Konting pamintang durog. Lagyan po natin ng beef cube. Kalahati lang at nilagay ko, baka umalat. Lagyan po natin ng asukal. 1 kutsarang asukal, kahit 2, ayos lang. Kung meron po kayong Worcestershire, lagyan po natin ng mas sumarap lalo. 4 na kutsara po ng Worcestershire ang aking inilagay. Lagyan po natin ng mga 1 kutsarang Nor liquid seasonong ire. Sa pakiwari ko po, kinakailangan lagyan ng mga 1 kutsara pa ng toyo. Haluin po natin sandali na magkasama-sama at matunaw yung mga rikadong idinagdag natin. Idagdag na po natin tong ating murkon. Dahan-dahan po Pag kumukulo na po yung sarsa, hinaan na po natin ng konti yung apoy. At pagkatapos takpan natin at hayaan nating maluto at lumambot yung ating karne. Medyo may katagalan pong maluto yan so antabayanan nyo baka po maubos ang gasol nyo. Ngayon, tignan po natin, tusok-tusukin nyo ng tinidor. Ito po'y malambot na pagkatapos po ng 1 oras at 15 minuto kung pinakulo ng bahagya at hindi naman malakas ang apoy So ito po'y kakaukin ko na ilalagay na po natin sa isang pinggan. Patutuyuin po natin yan, palalamigin natin bago po natin hiwain. Dito sa natirang sarsa, ano po ba gusto natin gawin dito? Gusto nyo po bang pakuluan at lagyan ng konting tubig at ng lumabnaw-labnaw? Gusto nyo po bang salain para pag sisilbi nyo nung ating murkon, hindi po bugal-bugal yung sarsang natira? Bahala na po kayo. Ang ginagawa ko, hinahalo ko at titikman ko po kung ayos na timplada para sa akin. Palagay ko ayos na to. Ang diskarte ko po, pinalamig ko muna itong ating murkon bago ko po hiniwa ng makakapal. Kasi po pag hiniwa ko to ng bagong luto't mainit baka po sumabog at magkalasog-lasog yung palaman sa loob Alam nga namang daling ko to po sa potluck party ng ganun ang itsura mapahiya pa ako kaya pinalamig ko muna tsaka ako hiniwa. Ganyan po. Ito na po't nilalantakan na nila. Siguraduhin niyo pong mainit yung sarsa bago niyo po isilbi at ilagay sa ibabaw ng ating murkon. Basta mag-comment po kayo, dinis sa baba't babasahin ko kung ano rikadong gusto nyong ilaw ko at anong ulam ang gusto nyong ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Kayo ang boss Ron Bilaro po.